hindi mabait yung examiners mo. Baka isa siya sa mga takapagmana. So, kailangan pakita mo sa kanya na kaya mo siya in one take. Okay? So, unang-una pa lang, sino mas malaki sa amin dalawa? Ito po. So, yun. So, yung nagawa ko kasi tapat ka is mirror to mirror, di ba? mirror to mirror na din po eh. So, kalahatiin mo lang siya pag alam mo. Kaya yung taillight niya, match mo sa taillight mo sa likod. Pwede ka tumingin ng camera, kailangan hindi mo nakikita yung car. Doon mo makikita na match na kayo. Na-match na po. So, pwede ka mag mirror to mirror, full stop, 360, reverse mo hanggang mawala siya sa dito. Tapos doon ka ngayon mag-turn sa right. After nun, yung angle mo, first line, hitting the curve, stop. Straight the wheels, second line, hitting the curve, stop. Full turn sa left, pasok mo siya. So, ganun lang ginagawa yung parallel parking. At the same time, scan lang. Ulitin. Oh yeah, pwede natin ulitin to. Pag labas mo rito, hanap ka ng ibang sasakyan. Wag na to kasi baka magalit. Huwag po sagad po. Okay lang naman po. Okay lang yun. Pero keep mo pa rin yung distance mo na medyo dapat malayo. Right po ulit tayo. Yes. Traffic light, turn right again. Turn right, okay? Then traffic light, turn right. Pantayan mo pa rin yung mirrors mo every time you turn. Just want to make sure hindi ka tatama dun sa gutter. Pag alam mong hindi ka natatama, tsaka mo siya bilisan. Then turn left kung saan lumiko yung car kanina. And kung saan din liliko to. Then hanap ka dito to do parallel parking.
at pinatawid mo siya. Wala. Wala po. Okay. Intersections, turn left. How about this one? Oh, ito pala. Meron, di ba? Opo. Pag nasa residential ka, wala ka naman sa main road. Kapag may tatawid, you have to stop. Kailangan mo silang Full patawirin. stop lang po. O, full stop. Pag nasa residential ka lang pero kung nasa main road ka na, you don't have to stop for them. Traffic light, turn left. Then traffic light, turn right. Pag may car, huwag mo sasabayan. Okay? Baka kasi ma-wide turn ka. Then traffic light, we're gonna turn right. Turn left po. Yes. Change lane. Okay, traffic light, turn left. So always first lane, then ano ha? Mamaya. Discuss ko sa iyo malim doon. Then second traffic light, turn left.
Yes. Roundabout first exit. Failed ka again. Yung nakita yung pedestrian, Nakita po. pero di ka nag-react. Oo. Yes. You think it's a major reason bakit ka babagsak? Opo. Di ba? Kasi priority po yun. Priority sila, yes. Eh, nasa tamang tabi rin naman siya. May crosswalk naman doon. So sa ganun po, kailangan po muna po muna siya all the way po na You have to stop talaga. Pag nag-start na siyang maglakad. So ito po residential po ito, no? So 40 or 50. 50? Kasi clear naman siya, di ba? Okay, on a stop sign, turn right. On a stop sign, turn left. Again, on a stop sign, turn left. And then parallel parking. You can parallel park on the van, the white one.
Dikit na. Yes. Okay, forward. Dito. There you go. Okay, for the first part, ano sa tingin mo kung exam mo na to? Pass or fail? Fail. Bakit? Tumama sa curve. Okay, Tapos, so ano pa? Hindi ako masyadong nakatingin sa likod. Ano pa based sa parking? Ano pa yung reason na bakit ka bumagsak? Medyo magulo yung pag ko. Hindi, bukod sa parking. Overall, nung pag-drive mo hanggang dito. Mostly yung awareness ng sa pedestrian. Yeah. Dalawang pedestrian, di ba? Dalawang pedestrian. So, discuss natin yung performance mo. Overall, okay naman yung pagka-drive natin. But of course, kung gusto mo siyang ipasa talaga, you have to be consistent sa ginagawa natin. First two turn, hindi ka nag-shoulder check. Yun yung galing tayo ng McDonald's. Hindi ka nag-shoulder check. Dalawang turn yun. Yung lumabas ng McDonald's and then yung first traffic light. So, yun. And then after nun, consistent na yung shoulder check mo. Pero syempre, pag nag-exam tayo, kailangan from the start, from the beginning, hanggang dulo, consistent yung shoulder check mo. Hindi pwedeng sa umpisa wala, tapos pag nasa labas ka na, tsaka ka mag-shoulder check. Okay? So, yun lang yung shoulder check na nawala sa'yo. And then, of course, yung pedestrian nga, dalawa yung na-miss mo na tumatawid na sila. And nagbigay na sila ng intent na tatawid eh. And then, you hit the curve dito. Speed natin, okay naman. Meron ka lang isa na 53/50. Which is sometimes pinagbibigyan naman nila yun. Hindi ka naman lumagpas ng 55. Pero syempre, mas gusto mo pa rin yung wala silang isusulat sa'yo na lumagpas ka ng speed. And yung isa nating issue, actually main issue dun is yung nilagpasan mo yung bus, di ba? So, okay naman yung lagpasan yung bus. Pero dapat makabalik ka agad dun sa lane mo kung saan ka galing. So kailangan ko po agad. Kailangan bumalik. Oo. Kasi nga, bakit ka lang magpasa bus? Kasi nag-park siya and nagsa-sudden stop ang bus, hindi mo siya pwedeng sundan. But, kailangan mong bumalik ulit sa lane mo. Walang sinasabi yung examiner mo na mag-maintain ka dun sa lane na yon. Kasi ikaw yung nag-decide on your own na magpalit ng lane, hindi naman yung examiner eh. So, once na nagpasa mo yung bus, balik sa lane. Di ba? Try ko po agad yan. Ibalik po agad siya. Ngayon, kung hindi kaya, paunahin mo yung bus, tapos lipat. Yung sinabi ko sa iyo, magpalit ka ng lane. Kasi, pag sinabi niyang traffic light, magra-ride ka na, hindi ka pa nakakabalik sa lane mo, mahihirapan ka niyan. So, may stuck ka. So, paunahin mo yung bus. Signals. So, palit ng lane. You wanna make sure nag-signal ka bago magpalit ng lane. So, yung saan makalimutan doon yung signals. And yung sa yield, di ba, may yield doon, walang cars, which is okay naman. Nag-decide ka mag-move. Pero hindi ka pupunta ron sa second lane. First lane ka muna, tapos pag sinabi ko, okay, traffic light, magta-turn left ka na, tsaka pa lang lumipat ng lane. Then, you wanna make sure broken line siya. Okay? Kasi kahit may arrow yun na pa right, kung hindi naman solid yung sa kabila, hindi naman siya solid white line, pwede ka pa rin mag-change ng lane doon. Okay? Unless lang na solid na talaga siya, wala ka ng choice to make a right turn. Kahit sabihin nung examiner na magle-left ka, pero kung na doon ka na sa lane na mandatory right turn lang siya, then you have to make a right turns. So, napaka-minimal lang ng mali natin. Itong parking, anong mali mo dito? Pinag-mix mo yung reverse parking tsaka yung parallel parking. Nag-forward ka. Opo. So, dapat yung angle mo is paatras. Hindi pa-forward. Ganun lang. Yeah, Mag-reverse ka na, ang lapit ko na. Kasi pumunta ka dun sa kabila. Yeah. So, okay lang. Sabi ko, ay mali na agad yung park ko. Kasi nung pagka wide turn ko po, sabi ko, ay mali na yung nagawa ko. So magsusunod-sunod siya kasi 'di ba? Pero kaya mo yung ayusin. Pero problema kasi you have a time limit dito sa parallel parking. Meron ka lang 2 minutes para magawa siya. So kung ilang beses mo siyang maayos, baka ma-maximize mo, baka lumagpas ka ng 2 minutes. So depende sa examiner kung masyado siyang mabait o pagbibigyan ka niyan as long as na-park mo. Paano kung hindi? So expect natin yung worst na baka. So yun lang. Yun yung mock test natin so far. Maliit lang yung mali natin. Kaya mo siyang i-correct. So lane change. Kailangan mo siyang i-improve yung lane change natin. Bakit? Hindi naman kasi ipapasa ka dahil nakapagpalit ka ng lane eh. 'Di ba? Ipapasa ka niyan kung safe ba yung ginawa mo. Kung hindi mo kaya magpalit ng lane dahil matatapos na yung traffic light na pinagtuturn sa'yo, lagpasan mo yung traffic light mo. Sabi mo hindi kaya. Okay, it's unsafe. Okay lang yun. Kasi hindi kanya ibabagsak. Tandaan mo, hindi kanya ibabagsak dahil magpas ka doon sa instruction niya dahil hindi mo siya sinunod. Babagsak ka nila kapag nagkaroon ka ng violation, nagkaroon ka ng
skills issue. So yun, dun ka babagsak. Okay? Pero kung hindi ka nakapag-turn, okay lang dahil hindi siya safe, dahil sobrang dami ng car, okay lang yun. Okay? Kung madaling makapasok, take time ka, mag-scan ka talagang mabuti. Hindi siya rason na, malapit, magliliko na kasi ako, kailangan ko na agad makalipat. So usually doon nangyayari ang aksidente. Dahil ayaw nilang tamad umikot, gusto agad makapasok. Mapasok po. 'Di ba? So pwede ka naman nalang umikot sa kabilang traffic light. O kaya mag 3-point turn ka. So marami kang way. So pag nagpalit ka ng lane, okay. Nag-shoulder check ka tama naman, 'di ba? Pero wag mo isabay yung sasakyan mo. Habang nag-ano. Nag-i-scan ka. Okay po. Chill lang. Yun, So, ang ano po, shoulder check. shoulder check side mirrors. Side mirror. Para makita mo kung gaano kalayo pa rin yung sasakyan. So habang mapalit ka ng lane, tinitingnan mo pa rin baka bilisan ng likod mo. Opo. So, at Diba? least aware po. Aware ka pa rin. Ano ba yung pinaka-safe na gap na pwede ka magpalit ng lane? So mostly nakadepende yan sa bilis ng sasakyan, hindi sa layo. Yeah, yun nga. Yun. Sa bilis ng car. Pag nakita mo nag-drop ng speed yung car, so usually, paano mo sabi nag-drop ng speed? It's basic experience to. Makikita mo siya kung hindi ko masasabi na mabilis ba yung car o hindi. Opo, yeah. So, sa tingin mo yun, dapat mabilis ba tong car sa likod ko? So, dapat natatansya mo siya. Diba? Parang, Tansyado mo kung gaano kalayo sa... kung gaano siya kalayo. Within 1 seconds ba, makakarating siya sa akin. Diba? Naghuminto pa siya. Binagbigyan ba niya ako? Diba? Malalaman mo kasi yun, kung nag-drop ng speed yung car doon mo malaman na pinagbibigyan ka. And then you can proceed. Proceed po. Pero kung hindi, paunahin mo lang. Usually yan ang ginagawa ko, nagpapalit ako ng lane talaga. Nag-mark ako ng 1 car, pinapalagpas ko siya, tsaka ako lumilipat. At least binibigyan ko sila ng time makapag-react sa akin. Hindi yung pag signals ko, lipat agad ako. Kasi hindi po rin, minsan po di rin po nakikita agad. Minsan di napapansin, nilipat ka pala. 'Di ba? Siya lumipat din siya Kasi nga gusto kanyang lagpasan kasi nga feeling usually kapag may sign tayo sa likod ng student driver, most of the time yung mga car sa likod natin, gusto kanya lang lagpasan dahil feeling nila mabagal ka. Okay, or kaya hindi ka pa safe sa daan. So kaya tendency nila is they're gonna overtake for you. Kaya lagi kang aware kapag magkapalit ka ng lane. Okay? So yun lang naman, but overall okay yung performance natin ngayon. Tong reverse kung ma-practice mo siya on your own, para same lang lahat naman ng steps to So 45 degrees, reverse 360 check, and then proceeds. Okay po. Scan lang, pero most of the time side mirrors yung focus natin dito. Kasi doon mo makikita kung may mababangga ka na sasakyan or may mababangga ka na kung pupunta sa kabilang lane. Opo. Ganoon lang siya. Parallel parking, once you stop, wag ka muna mag 360, reverse muna. Wag mong mag-scan ka tapos hindi ka naman naka-reverse. Baka mamaya. So yung car pa rin, dire-diretso pa rin yan. Kasi yung signals mo is hindi siya indicating na atras ka. Signal lang yun na pupunta ka din sa direction na to. Pero pag nag-reverse ka, meron siyang reverse light. Yun, doon mo makita na ay car na to, atras to. So I have to stop. Ganun. Any questions sa akin bago tayo maghiwalay ulit? Nasagot yun na coach yung ano, yung mga questions. So far, naiintindihan mo naman. Opo. Alam mo naman. Nakakalimutan lang po talaga minsan. So, pag nag-exam ka, hindi tayo pwede makakalimutin as much as possible. Lalo na kung magkokos siya ng aksidente. Yun nga po. Diba? Opo. So, simple mistake can cost lives sa pagdadrive. So, lifetime skills at the same time, napaka-risky niya kung di ka pa talaga ready. Although kahit naman yung magagaling na mag-drive like me, possible pa rin na ma-aksidente ako. So, minsan naman, talaga yung aksidente, hindi na iwasan. Pero as much as possible, iwasan natin. So, paano siya maiwasan? Ahead of time, magplano. Ganun siya. Kailangan maging observant ka. Kailangan isipin mo, yung sasakyan is baka magkamali. Huwag kang magtiwala sa mga kasama mo sa daan. Pwede sila magkamali. Okay po. Ganun lang yun. Kung wala ka ng question, nice meeting you again. I'll see you on Friday. Friday ako mag-warm up sa'yo pero hindi ako sasama sa'yo sa road test because I have work. Okay. May iba pong sasama Pero ako pa rin yung mag-warm up sa'yo ng 7 to 8. Okay po. Pero yung sasama sa'yo sa loob, hindi ako. Depende kung payagan ako ng boss ko na malate ako na 1 oras. I think papayagan naman siguro ako 1 oras lang naman yan. Okay po. Sige po. Okay lang po ba na makuha ko po yung mga videos? Like, kasi para check ko rin. Andun yata sa TikTok.
Sige, upload ko to sa ano mamaya, sa YouTube ko. YouTube po, Sige, para kompleto. Para makita mo yung mga mali mo. Tsaka para makita mo kung nag-shoulder check ka Yun sa nga po. turn mo. Ayun po kasi nakalimutan ko. Iba kasi doon naka-blur eh. So, hindi mo makikita kung nag-shoulder check. Ewan ko ba't gusto na naka-blur. Okay lang, sige. Sige, upload ko to mamaya pag-uwi ko para mabasa mo siya. At the same time, mga sinabi ko, Para maano ko rin ma-recall mo rin na, ay, ganito pala gagawin ko Kasi magpapalit ng lane. hindi rin po tayo makapag bukas at saka sa Thursday po. So, Pero kung makapag-drive ka with your mom, tapos practicing mo lang, nalagi kang mag-shoulder check. Kasi practice lang naman talaga to. Ang key dito is practice. practice lang po talaga. Experience. Hindi mo need na kailangan mag-practice ka ng 4 na oras, 3 oras, 2 oras. Kahit 15 to 30 minutes, okay na yun. Basta lang po ano lang po sa daan. Sa daan, masanay ka na nasa daan ka. Key dito sa exam, take time, huwag mong madali. Huwag kang makipagkarerahan kasi yung exam mo 25-30 minutes kahit ano mangyari, kahit gano'ng kakabilis mag-turn, ganun pa rin yung exam mo. Simple rin po. Gamitan mo yung time advantage sa'yo. Kung traffic, huwag lalo kang matagal, di ba? Hayaan ko. At least 5 minutes na nawala dun sa exam mo, 20 minutes na lang yung kailangan mong mag-focus. So yung focus 25 mo lang from, po siya. 20-25 minutes lang. So yung focus mo from beginning dapat hanggang dulo, hanggang di mo nakikita yung papel. Sige, ano ko lang po talaga po. Focus ko lang po. Sige po. Okay, I'll see you on Friday. Kung may question ka, message mo lang ako ha. Okay po. Sige, bye-bye. Po.